Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Opo. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yuna. Matagal na po akong nakikinig dito sa Lihim ng Liham to the point na hindi po nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ko naririnig ang kwento ninyo. Kaya naman this time, DJ Lindsay, ako naman po ang magbibigay ng story ko. DJ Lindsay, isa po akong estudyante at buntis po ako ngayon. Nag-live-in na po kami noon pero kinailangan ko pong umuwi sa amin. At ngayon, dito na po ulit ako nakatira kasama ang mga magulang ko. Napakahirap po ng sitwasyon ko ngayon dahil kapos po kami sa pera. Alam naman po ito ng partner ko. Sa katunayan, yan ang palagi kong bukang bibig sa kanya. Malapit na po kasi akong manganak, DJ Lindsay. Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit nararamdaman kong parang hindi ako sinusuportahan ng pamilya ng partner ko. Kailan lang nalaman ko na kinausap pala siya ng kanyang nanay at ang sabi mag-loan siya sa kanyang opisina para ipagawa yung bahay nila. Nung nalaman ko po ito, sinabi ko doon sa partner ko na kahit papano, dapat sabihin niya sa akin yung mga ganong bagay. Kasi magkakaanak na kami. Pero kasi, iba yata kapag mama's boy. Mahigpit daw na binilin sa kanya ng kanyang nanay na huwag ipaalam sa akin ang paglo-loan niya. Dapat nga raw magpasalamat pa ako dahil inaabutan naman ako ng pera. Hindi naman daw ako pinapabayaan. Ang sakin lamang po, DJ Lindsay, paano naman po yung anak ko? Yung kinabukasan ng anak ko? Baka mamaya kasi magkanda utang-utang yung partner ko. Tapos kami naman ang magipit pagdating ng panahon.
Napaka-demanding po kasi ng nanay niya. Tapos wala pang ibang inaasahan kundi siya lang. Sabi ko sa kanya, baka naman pwedeng maliit lang yung i-loan niya. Para kahit papano meron pang matira para sa amin ng anak niya. Yung panggastos ba araw-araw? Sabi ko, sa akin naman kasi walang problema dahil nandito ako kay mama at kay papa. Sila naman ang sumasagot ng pagkain ko. Kaya ngayon, DJ Lindsay, hindi kami in good terms ng partner ko dahil pakiramdam daw niya. Pinapakialaman ko siya sa paggastos at sa usaping pera. Ang sakit lang po kasi sa pakiramdam kapag nararamdaman kong hindi ako kasama sa plano. Tapos parang utang na loob ko pa na may binibigay siya sa akin. DJ Lindsay, para naman to sa pinagbubuntis ko eh. Anak niya rin naman to. Tapos minsan pa, nabasa ko sa cellphone niya. May message doon na sinend ng kanyang kapatid. At ang sabi, "Kuya, sabi ni Papa, maghanap ka na lang daw ng ibang girlfriend. Yung hindi pabigat, yung may trabaho." Yun pa talaga yung inisip nila, DJ Lindsay? Malapit na akong manganak. Hindi ko alam kung bakit para po akong namamalimos ng aruga at ng awa mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit parang pinagsisiksikan ko yung sarili ko sa kanila. Knowing na magkakaanak na po kami. DJ Lindsay, ano po bang magandang gawin? Nawawalan na kasi ako ng gana. Minsan naiisip ko, ano ba to? Nakakaawa naman ako. Halos parang naghahabol lang kami dun sa tatay. Tapos, may lolo at lola pa na ganun yung ugali. Gusto ko lang po maliwanagan. Sa tingin niyo po ba, may pagmamahal pa sa akin tong tao na to? Kasi sa tingin ko wala na. Parang ako na lang yung nakakapit. Parang kami na lang ng pinagbubuntis ko yung nakakapit sa kanya. Paano na lang tong baby ko kapag pinanganak siya? Ang dami niyang pangako noon. Pero lahat ng yun, nabaliwala na. Akala ko noon mahal na mahal niya ako. Pero iba na ngayon. Nakakaingit nga po yung iba eh. Kasi diba, yung ibang mga lalaki mas minamahal yung babae kapag meron na silang anak. Pero hindi ganoon yung sitwasyon ko kaya naiinggit po ako sa iba. Sana po matulungan ninyo ako, DJ Lindsay, na maliwanagan ang isip ko. Hihintayin ko po ang mga komento nyo ni DJ Jembo. Muli, ako si Yuna. At ito ang lihim ng aking liham.